Hello guys! For today's video, aalamin naman natin yung mga GI fittings or galvanized iron fittings. Remind ko lang po, ang mga fittings po na narito ay hindi po kompleto. So ito lang po yung mga kadalasan ginagamit sa ating mga patubigan. At kung bago ka lang po sa channel ko, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video ko na pwedeng makatulong sa iyo sa araw-araw na pamumuhay. So huwag na natin patagalin pa guys, simulan na natin. So una po, meron tayong GI coupling. Ang GI coupling ay ginagamit pandugtong. Ang GI coupling, straighten lang siya, may thread po siya sa kabilaan. So usual naman guys, lahat ng GI fittings ay may thread. Hindi mo siya magagamitan ng solvent, hindi mo siya makikrim. So threaded po talaga lahat ng GI fittings. So itong GI coupling, straight po siya na may thread sa kabilaan. At susunod naman guys, meron tayong GI elbow. So ang GI elbow ay naka 90 degrees curve po siya. Tapos meron po siyang thread sa kabilaan. Next guys, meron tayong GIT. Ang GIT ay shape letter T and then may thread po siya sa tatlong butas niya. Yan po ang GIT. Susunod naman guys, meron tayong GI cap. So ang GI cap, meron po siyang thread sa loob, tapos wala po siyang butas dito. So ginagamit po siya pantapal o pantakip sa mga dulo ng ating patubigan. Kung gusto po natin takpan siya ng pansamantala o pangmatagalan, ito po ang ginagamit. Kung yun po ay outside diameter yung thread ng inyong fittings na tatakpan. Kung usapang inside diameter naman ang inyong tatakpan, meron po tayong GI plug. So ang GI plug po ay ginagamit din pantakip sa mga fittings na inside diameter. So, ginagawa po siyang pantakip din pansamantala o pangmatagalan. Kung ito po ay GI cap, outside diameter ginagamit kung ang inyong fittings ay outside diameter ang thread. Kung inside diameter naman ang inyong fittings, gagamit po tayo ng GI plug. So ganito po yan. So, try po natin sila pakinahin. Halimbawa po, ang tatakpan ko ay inside diameter. So, ito po kunyari yung aking fittings. Ito po ang aking plug. See? So, balik na rin po natin. Kung yung tatakpan ko naman po ay outside diameter, so gagamit po ako ng GI cap. So, ang susunod guys, meron tayong GI union. So, ang GI union ay isa ring pandugtong o madalas po itong ginagamit pandugtong ng dalawang unit na nakapix na o dalawang parte na nakapix na. Kung gusto niyo po siyang pagdugtungin, dahil nga po mahirap po siya iikot kasi nakapix na o yung mga linya ng tubig na mahaba, so mas mainam po na gumamit tayo ng union kasi mas papadaliin niya po yung ating pagigpit. Dito na lang po tayo mag-adjust imbis na iikot po natin yung whole unit kabilaan. So ang gagawin natin, ipipix po natin itong isang part doon sa isang unit which is nakapix na rin or mahabang linya. Ipipix rin po natin ito doon sa isa. Dito na lang po tayo mag-adjust nang hindi po natin iniikot yung both side po. So sa next video ko guys, ipapaliwanag ko o i-demo ko paano po ito siya gamitin using two nipples, no, para mas malinaw po sa atin. So panoodin niyo po yung next video. So ito po ay GI union. At next naman guys, meron din tayong GI Franz coupling. So hindi ko alam guys yung tamang term sa inyo, pero dito sa amin ang tawag dito ay Franz coupling. So ang Franz coupling po ay may thread po siya sa loob. Full thread po yan, kabilaan hanggang sa gitna. And then, plain lang po siya. So, ang kagandahan niya ay plain lang. Makinis siya. So, unlike sa regular coupling, so ang Franz coupling, plain lang po siya. Tapos, yung thread niya po sa loob, wala pong stopper. Meaning to say, tuloy-tuloy po yung thread niya sa loob hanggang gitna. So, fully thread po siya. So, ang pinagkaiba niya guys, dito sa GI coupling, so kung nakikita nyo, itong Franz coupling ay plain. Itong naman GI coupling
medyo may mga curve siya, meaning to say mas heavy duty siya, no? Mas makapal, unlike dito sa flange coupling. So sa GI coupling, regular coupling, yung thread niya nandito lang sa bungad, kabilaan din yan, tapos yung gitna niya bakante na, which means kapag na-reach nyo yung thread na yan, hanggang dyan na lang yung thread na, hindi na pwede lumampas. Unlike po dito, na-endless siya, wala siyang stopper. So, tawag po dito ay flange coupling. So guys, dumako naman tayo sa mga reducer. So meron tayong iba't ibang reducer. Unahin natin, meron tayong coupling reducer. So ang GI coupling reducer guys, dahil nga reducer siya, ang kabilaan niya ay magkaibang sukat. So may thread po sa kabilaan, pero magkaibang sukat. So hawak ko na po ito ay 1/1/2. So 1 po itong malaki, 1/2 naman itong maliit. Marami po itong iba't ibang combination depende sa sukat na kailangan nyo. So ito po ay 1/1/2. Kung gusto po natin pagdugtungin yung dalawang fittings na magkaibang sukat at outside diameter yung thread, gagamit po tayo ng GI coupling reducer. So tandaan po natin, ito ay straight lang, tuwiran lang. Meron po siyang thread sa kabilaan. GI coupling reducer. Ang susunod naman guys, meron din GI elbow reducer. Ang GI elbow reducer ay isang reducer siya na naka 90 degrees. So tulad nga ng ibang reducer, magkaiba rin po ang kanyang sukat kabilaan. Ginagamit po ito pangdugtong sa mga dugtungan na naka 90 degrees at magkaibang sukat. So same sa coupling, pero ang pinagkaiba nila, ito po ay naka 90 degrees. So sa mga curve po is yung ginagamit. So halimbawa, yung dito nyo po ay mas malaki, tapos dito naman mas maliit. So gagamit po tayo ng GI elbow reducer. Susunod naman guys, meron tayong GI T reducer. Tulad ng GIT, shape letter T po siya, pero magkaiba po ang kanyang sukat dito sa itaas. Lagi po natin tandaan guys, ang GIT reducer laging mas maliit yung sa taas. So both side, dito sa both side niya same size, but dito sa taas niya mas maliit. So tandaan natin itong katawan niya ay malaki palagi at ito kanyang ulo naman ay mas maliit. So meron din yung iba't ibang combination, depende sa combination na kailangan nyo. So GI T reducer. Ang susunod naman guys, meron tayong GI bushing reducer. Yung GI bushing reducer ay ginagamit din reducer. Pero ito guys, outside diameter niya yung thread and then inside diameter niya. Ipapasok niya siya sa malaki tapos papalitin niya lang yung bukas sa loob. Yan po ang GI bushing reducer. Susunod guys, siyempre hindi mawawala ang GI nipple. So ang GI nipple guys, may thread po siya both, kabilaan, no? And then para lang po siyang tubo na maliit, para lang siyang pipe na maliit na may thread. So kung sa ibang fittings, gumagamit tayo ng PVC pipe, PTR pipe, PE hose. Sa GI fittings naman, ang ginagamit ay nipple. Ang GI nipple guys ay isa sa pinakamalaga sa pagpa-plumbing kapag gumamit ka ng GI fittings. Meron po itong iba't ibang sukat, iba-ibang haba. Depende sa combination na kailangan nyo. Halimbawa, ang kailangan ko ay 1/2 by 3. So ito guys ay 1/2 by 3 kasi nga 3 inches lang yung kailangan ko na haba. Meron din po itong 4 inches, 5 inches, and so on. So hindi ako nagkakamali, hanggang 24 lang ito or meron pa. Sa taba naman, nagsisimula po ito sa 1/4 size and then hanggang 2 media kung hindi po ako nagkakamali. O minsan may 3 pa po yan. Pero usual yan hanggang 2 media lang kasi 2 nga malaki na eh. So yan po ang GI nipple. So yun lang guys, tatalakay na natin yung iba't ibang pangalan at iba't ibang appearance ng mga GI fittings na madalas natin ginagamit sa ating mga tahanan. So sana may natutunan kayo sa video nito. At sa next video guys, i-demo po natin kung paano po isa gamitin. So panoodin nyo po yung next video para mabuo po yung kaalaman nyo about sa galvanized iron fittings or GI fittings. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Paalam!